mayroon pong lumabas na isang napakalaking impormasyon ngayon patungkol po sa Ukraine na kung saan di umano ititigil na ang pagsusupply o pagsuporta ng Amerika doon sa Ukraine. Naku po, malaking problema ito. Yan po ang ating aalamin. Pag-usapan mo natin ito. Hello, mga sangkay. Magandang oras po sa lahat ng mga kababayan natin, sa lahat po ng solid sangkay na nanonood ngayon. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat po ng mga taga-subaybay. And before we start guys, paki-subscribe po muna yung ating channel. So sa baba po ng video na to, may makikita po kayong subscribe button. Sa ibaba, pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell and click all. O diba? Napakadali lamang po yan mga sangkay. Eto guys, mayroon pong lumabas na impormasyon nga po, no? Itong Ukraine mukhang iiwanan na po ng Amerika. Ano ba nangyari? Bakit biglang ganon? Bakit parang biglang liko ang Amerika sa Ukraine? Parang no? Parang pinaasa lang tapos ayan na. Pero malaki na po ang naitulong ng Amerika sa Ukraine, di ba? Pero ito nga po ang impormasyon. Ito, tingnan po natin. Pagpapadala ng tulong ng United States sa Ukraine war. Ititigil. Alam nyo anong dahilan, mga sangkay? Dahil po sa government shutdown na napipinto. November po ang pinaka-deadline, mga sangkay. Actually, ngayon, dapat nga may shutdown na ang gobyerno nila dahil nga sa problema nila pagdating po sa pinansyal, sa budget. Ngayon, nagkasundo po yung House at saka Senado ng Amerika. Nagkaroon po ng panibagong hakbang. Hindi muna i-close. Naglabas po sila ng panibagong budget. Pero hanggang November, I think first week of November, mga sangkay, no? Kailangan magawan po nila ng pamamaraan yon. So isa sa isinakripisyo po nila ay ang Ukraine war. Na ayon po dito, ititigil dahil nga po sa issue ng government shutdown. Naku, tinding problema ito ngayon sa Ukraine. There's no Ukraine funding in this agreement. Nagpasa ng spending bill ang United States Congress upang maiwasan ang government shutdown ilang oras bago ang deadline nito noong October 1. Okay. So, ayan, mga sangkay. Para lamang po maisalba ngayon ang Amerika kasi naghihikaos po talaga sila eh. Malaki po ang kanilang problema ngayon. Pagdating po sa kanilang budget at saka nanganganib nga po yung mga nagtatrabaho sa kanila dahil nga po, just in case, magkaroon po ng government shutdown, yung mga empleyado po nila sa gobyerno, like yung mga sundalo, mga pulis, at marami pa pong iba. Napakarami po niyan. Wala pong sasahurin. So, panigurado mga sangkay, magwewelgay ang mga yan. Ibig sabihin, mayroon ang US Congress ng hanggang November 17. Ayun, hanggang November 17. Yung extension. For now. Para lamang po hindi mag-close magsara itong gobyerno nila. Sabi, no? Mga sanggay, parang nakakagulat. Amerika, magkakaroon ng government shutdown. Hindi kaya magkaroon ng oportunidad dyan na makapasok yung mga kanilang kalaban? Diba? Upang matapos ang funding bill para sa 2024 budget ng Estados Unidos. Ngunit isa sa kasunduan ay ang pagtitigil ng pagpapadala ng tulong ng United States sa Ukraine. Yun na nga po guys. Isa sa hakbang, ititigil na ang suporta, tulong kasi malaki po ang nagiging buhos dyan ng Amerika. No, mga sangkay, kasi hindi aktual na Amerika ang nakikipagdigma. Ukraine po, physical po ng Ukraine. Mga sundalo po ng Ukraine ang pumapalag sa Russia. So anong nagiging ambag ng Amerika dito since sila naman talaga ang tunay na kaaway ng Russia? Pera. Tumutulong po sila pagdating sa mga kagamitang pandigma. Ano pa ba? Tulong pinansyal, pagkain, ano pa? Sa medical.
Ganon po ang ginagawa nila mga sangkay. So, isipin nyo kung gaano kalaking pera yan. Samantalang ngayon, naghihikaos po sila. Yung budget po nila, naghihikaos. Subalit naniniwala naman si US President Joe Biden na maibabalik ito ayon sa ipinangako sa kanya ng Kongreso. Nako. But let's be clear. I hope my friends on the other side keep their word about support for Ukraine. They said they're going to support Ukraine in the Babalik pa raw. Umaasa si Biden, no? Pero tingin ko malabo na yan kasi ang problemado ngayon US, nakaraan pa yan eh. Nakaraan nga, napag-usapan na po natin yung may mga nag-shutdown po ng mga major banks nila. As in, nagsara po talaga. Tapos ngayon, nahihirapan po sila sa budget. Kinukulang na po yung pera ng Amerika. Ngayon, yung BRICS, mga sangkay, naku po, yung BRICS currency na gustong tapatan o ipatumba itong dollar ng Amerika. Nagkakaroon po sila ng pagkakataon, mga sangkay, para mas lalong ipakilala sa buong mundo. Kaya dito, delikado po talaga yung Amerika, mga sangkay. Separate vote. We cannot, under any circumstance, allow American support for Ukraine to be interrupted. Tiniyak rin ni President Biden ang patuloy na suporta nito sa Ukraine. In what way? Ano kaya yung suporta? Ititigil na nga. I want to assure our American allies and the American people and the people of Ukraine that you can count on our support. We will not walk away. We will not walk away. Baga, hindi kayo namin iiwan. So, well, pampalubag loob, gano'n na lamang mga sangay. Kasi ititigil na nga po. Pampalubag na, wala po. Hindi papayag po yung Kongreso ng Amerika na gamitin ang pera para po doon sa gera na yan. Totoo din naman mga sangkay. Tama yung advokasya ni Donald Trump na America first, 'di ba? Kaya ang ginagawa niya noon, pinapauwi yung mga sundalo na busy po sa ibang mga bansa. Gumagastos sila ng napakalaki para po pumunta sa mga bansang iyon. I know naman mga sangkay na meron pong mga hidden agenda itong US. Pero this time po talaga, naghihikaos po sila sa financial. Inaasahan naman ng top House Democrats na magkakaroon ng hiwalay na Ukraine aid bill. Nako. Si Republican House Speaker Kevin McCarthy para pagbotohan sa susunod na linggo. Gayunman, hindi pa malinaw kung ito ba ang orihinal na $24 billion na una nang hiniling ni President Biden. Justin Masakayan, So, let's hope na hindi po mag-shutdown yung US government kasi malaking problema ito. Kung mangyayari, malamang sa malamang kapag nangyari po ang shutdown, dadagungdong po ang balita na to sa buong mundo at kawawa po talaga yung kanilang bansa. I'm sure maraming Pilipino doon. 'Di ba? So ano po ang inyong opinion tungkol po dito? Tingin nyo ba? Ito, itatanungin ko kayo. Dapat nga ba pabayaan ng Amerika o okay ba yung ginawa ng Amerika na itigil na po ang suporta sa Ukraine para lamang po ibangon ang kanilang bansa na ngayon ay dapang-dapa? Just comment down below. And now guys, I invite you to please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube at kapag nakita nyo na click the subscribe, click the bell and click all. So ako na po ay magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone. Bye-bye.